Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na mukha ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Kinapondat sa probinsya ng Eastern Samar. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Kinapondat. May mudag sa itong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga ana sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, ika-71 kabanata, ang talata po ay 12. Sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan nang sa mga bato, paamoy di masasaktan. Sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po ay nagpapakumbaba. Maamin sa lahat naming pagkakasala at aming idinudulog sa iyo na kami linisin sa magitan ng banal na dugo ng aming manunubos. Dasal namin na ang lahat ng kasinungalingan, ng lahat ng kasalanan ay tunay na mapawi. Sapagat kami po'y nananalig na ang katapatan ng aming manunubos hanggang sa krus, ang siyang katunayan ng iyong pagmamahal sa amin na kami ay tunay na sinagip at iniligtas. Kaya ang aming panalangin kami po'y linis, baguhin, habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Kinapondat sa probinsya ng Eastern Samar. Ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan sa bayan ng Kinapondat nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Ang aming panalangin, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Kinapondat. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Genesis sa ika-17 na kabanata. Ang talata po ay 27 hanggang 30. Ngunit ng ika-7 araw ay mayroon pa rin mga lumabas sa bukid para mamulot. Ngunit wala silang nakuha. Kaya sinabi ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan pa kayo susuway sa aking mga utos? Tandaan ninyo na akong si Yahweh ang nagtakda sa inyo ng araw ng pamamahinga. Kaya tuwing ika-6 na araw ay bibigyan ko kayo ng pagkain para sa 2 araw. Sa ika-7 araw ay wala nang lalabas. At mula noon, nagpapahinga na lamang sila tuwing
Ikapitong araw. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan, ay ating matatagpuan ang ating Panginoon na gumawa ng isang pagpapatunay. Ano po? Kasi napakahalaga, dapat po maging maliwanag sa atin ito na ang Diyos sa kanyang kabanalan at kadakilaan ay nagsasabi sa atin na magpahinga. Ano po? Nakatutuwa ang Panginoon sapagkat hindi ito basta utos, kung hindi siya mismo ang unang gumawa nito. Ano po? Siya yung unang nagpahinga. Isa pong katotohanan patungkol sa ating Panginoon na ating pinagkakatiwalaan ay tunay na hindi siya basta-basta nag-uutos o nagpapagawa ng mga bagay na hindi niya kayang gawin. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan, ang mga Israelita po nagmatigas ng ulo. Sinabi na wag lalabas. Pero ano po nangyari? Makikita natin kung paanong sila pa rin hindi sinunod yung utos ng Panginoon. Isang napakahalagang katotohanan ang ibinabahagi sa atin ng banal na kasulatan na kayo po ay inuutusan ng Diyos sa kadahilan ng nais niya na tayo ay lumakad sa kanyang landas ng katwiran at katotohanan. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan, niliwanag sa atin ng Panginoon na ang sunod sa Kanya ay may kasiguraduhan na pagpapala at biyaya. Ang sabi niya po, sa ika-6 na araw, doblihin nyo ang kuha. Pero alam niyo po, sa unang 5 araw, ipinagbawal yan. Kasi, ang sabi ng utos ng Panginoon, kapag yan, ginawa nyo nang hindi ayon sa itinakda ng Panginoon. Aba, ang sabi ng Panginoon, kayo ay mamamangha dahil makikita ninyo na yung inutos ko sa inyo, hindi nyo sinunod. Pero, sa bahaging ito ng banal na kasulatan, maliwanag na pinatunayan ng Diyos na tumutupad siya doon sa kanyang mga ipinangako. At alam niyo po, maliwanag na maliwanag. Sapagkat sinabi ng Diyos na huwag lalabas, naalala ko po tuloy si Kim Chu, bawal lumabas. Hindi naman talaga, hindi dahil may COVID. Alam naman natin itong panahong ito. Sila ipinalaya na ng Diyos. Pero alam niyo po ang isang katotohanan, samantalang sila'y pinalaya ng Diyos, sila naman ay pinagkalooban ng Panginoon ng lahat nilang pangangailangan.
Ito po yung nakakamangha sa Diyos. Ano po? Sapagkat ang titigas ng ulo ng mga Israelita. Pero wala po tayong makikitang galit sa kanyang kung hindi, bagkus, ginawa niyang maliwanag sa kanila. At dahil dito, nagtanda ang mga Israelita at sila po ay sumunod sa kautusan ng Panginoon. Mga kapatid, isipin natin. May mga pagkakataon na tayo po ay dumaraan sa isang sitwasyon na napakahirap, napakabigat. Pero makakarinig tayo ng kautusan sa Panginoon. O, Bernie, huwag mong gagawin to. Ako po sinasabi ko yan. Samantalang ako po bata pa, ayoko. Hindi ko alam kung ayoko o gusto ko. Pero sa tuwing ako po binibigyan ng warning, huwag mong hahawakan yan. Naku, 1, 2, 3. Nahawakan ko na. Ano po? Parang sa kaisipan ko bilang bata, ano kaya? Ano kaya ang mangyayari kapag nilabag ko yung utos? Pero alam ko na naman po na masasaktan ako. Pero gustong gusto ko pa rin. At alam niyo po, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa katotohanan ng pagsama, pangunguna, pagpapala ng Panginoon, ang inyong pong lingkod, eh, natuto at tumigil na rin po ako sa ipinagbabawal. At sa kabutihan, pagsama, pagpapala ng Panginoon. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang aking buhay ay patunay ng katapatan ng Diyos. Hindi po ako nagkulang kahit kailan. May mga pagkakataon na pinipilit ko yung sarili ko. Parang hindi lang naman yata ako ang gano'n. Yung parang gusto mo talaga masakta. At yun po ang nangyayari sa akin. Ano po? Pero tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang Diyos sa kanyang karunungan, tayo ay inihatid sa kanyang kapayapaan. Basta tayo ay susunod. Mga kapatid, ang panawagan po ng pagsunod ay napakahalaga sapagkat kung tayo po ay lalabag, tiyak na daranasin natin yung kabaliktaran ng pagpapala ng pagsunod. Kaya ang atin pong panawagan po po nais kong hilingan ang bawat isa sa atin. Ano ba yung utos ng Diyos na matagal mo nang iwinawaksi sa pag-aakala na hindi mo kaya, hindi mo magagawa, wala kang kakayahan, kulang ka. Kapatid, kaibigan, ito ang tinig na nais ng Diyos na iyong mabatid. Sinasamahan ka niya. At sa ganitong paraan, tayo po'y naniniwala, mas magiging pagpapala ang pagkilos at pagsama ng Panginoon samantalang tayo ay patuloy na umaasa sa Kanyang salita. Mga kapatid, nais ng Diyos na tayo ay lumakad sa Kanyang katwiran, lumakad sa Kanyang kabanalan. Sa ganitong paraan, hindi tayo hindi tayo magkakaroon ng sitwasyon na tayo ay magiging hirap sa pagsunod sa kanyang kalooban. Pero dahil ang Diyos naman ang nagkakaloob ng lahat nating pangangailangan, pumanatag tayo.
at manatili tayong nagtitiwala na ang Diyos ay Diyos pa rin. Siya ang tagapangalaga, siya ang tagapaglaan, at siya ang patuloy na magkakaloob ng lahat nating pangangailangan. Panalangin. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw po ang patuloy na naglalaan ng lahat naming pangangailangan. Patawarin mo po kami sa pagkakataong pinangunahan ka namin sa pamamagitan ng mga takot at nakalimutan naming magtiwala sa iyo. Turuan mo po kaming gumawa ng aming bahagi, ng may katapatan. Turuan mo rin po kaming huminto at ipagkatiwala sa inyo ang mga bagay na hindi namin kayang kontrolin. Para sa mga pagod na aming nararanasan, dasal po namin ang kapahingahan na nagmumula sa inyo. Hayaan niyo po na mapawi ang aming takot sa bukas. Panginoon, bigyan mo po kami ng pananampalataya. Lalong-lalo na po, Panginoon, yung mga kapatid namin na may mabigat na dinadala. Tulungan mo po silang ilagay ang kanilang pasanin sa inyong mga kamay. Paalalahanan mo po kami na hindi kami nag-iisa. Hindi nakasalalay sa aming mga sariling lakas ang lahat sapagkat ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming provider at ikaw ang may hawak ng aming bukas. Ang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Eastern Samar amang Diyos. Ang bayan amang Diyos ng Kinapundan, ang aming panalangin ng katawan ng aming Panginoong Jesucristo. Sa bayan ng Kinapundan ay patuloy na magkaroon ng pagpapakumbaba, unawaan, at pagkakasa. Ipahintulot mo amang Diyos na sila'y lumakad sa iyong katwiran at tunay makita ito ng Santong Espiritu na dahilan upang itatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Kinapundan. At kami po'y nananalig, dadaloy ang fire of revival at patuloy na mararanasan ito sa buong bayan ng Kinapundan. Hayaan mong dumaloy din po sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Ilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Ikaw din po ang magkaloob ng kaunlaran sa kanila. Arayan mong dumaloy ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Pahintulot mo, Panginoon, na lumakad sa iyong katwiran ang aming bayan. Nais namin na maganap ang katuparan ng iyong pangako that we are the launching pad of the gospel. We are a missionary sending country. And we are the America of Asia in the height of its glory. Dasal namin ang patuloy na pagpapala, pagkilos, at patuloy na takot na ipagkaloob mo sa aming mga lingkod bayan, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judicial, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming bayan. At ang aming panalangin tunay, ilalanin ka ng aming mga misyonero, ng aming mga OFW, na siyang tunay na tagapangalaga at dumaloy ang iyong kapangyarihan sa tuwing ibinabahagi ang iyong salita sapagkat tinawag mo ang aming mga OFW bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mo kung iyong katotohanan ay maipahayag sa mga bansa na iyong pinagdalhan. As you also pray sa aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institutes,
Ikaw po ang magkaloob ng lahat naming pangangailangan upang tunay magtagumpay ang aming pagsunod at paglilingkod sa iyo. Lord, kami din po ay nagtitiwala na ikaw ang patuloy na magpapala sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Ilusan mo ng may kapangyarihan ng mga bansang ito na kapag ipinahayag ang iyong salita, tunay na sila'y tutugon ng may pag-asa at pananampalataya. Habang amin din pong idinudulog sa iyo, ang Hong Kong, Macau, Taiwan, hayaan mong dumaloy ang iyong spirito at kapangyarihan. Maging sa China, Japan, South Korea, North Korea, Brazil, Russia at America. We declare the fire of revival sa mga bansang ito as we declare peace over Israel. Maraming salamat po. Inaangkin namin tinugon nyo, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, yan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and life with park, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise